Ayan, ang akin pong topic ngayon sa umagang ito is the blessing of changes. Ayan, 'di ba sa ating mundong ginagalawan sa panahon ngayon, marami na yung mga pagbabagong nangyayari. Sa iba't ibang aspeto ng mundo ay marami nang nagbabago. Sa ekonomiya natin, maraming nagbabago. Sa panahon, 'di ba? Sobrang init. Na dati hindi naman ganito kainit kapag summer, pero ngayon sobrang init na parang hindi na tayo makalabas. At ilan lang yon sa mga changes na nangyayari sa ating mundo sa panahon natin ngayon. And what is our initial reaction when we hear the word change? Diba? Halimbawa, change of plans, change of career, or living. At sinasabi nga na change is inevitable. Bawat araw maraming pwedeng magbago at dapat bilang mananampalataya, tayo ay laging handa sa madaming posibilidad na mangyari. So, example na lang dito sa amin. Dati malakas yung benta ng kumpanya. 'Di ba? Napapansin nyo ngayon, parang humihina na yung sales. Parang kada buwan humihina. Kasi nga, dun sa mga pagbabago na nangyayari, kahit sa empleyado, marami nang nawawala. 'Di ba? Kasi nga, naghahanap sila nung kumpanya na tingin nila ay stable pa at makakapagpatuloy sila sa pagtatrabaho. At yun nga, sa amin na nga lang, nung nakaraan lang yung mga matataas na posisyon, nagugulat na lang kami, bigla na lang may tawag dito, early retirement, nagugulat na lang kami, biglang nawala. Ngayon may work pa, kinabukasan, wala na. At ano ba yung reaction natin kapag gano'n yung nangyari? Or sa atin man mangyari yung ganong bagay? Our reaction to change reveal who and what we trust. Diba? Makikita sa atin kung ano yung magiging reaction natin once na sa atin nangyari yung mga ganong pagbabago. At doon malalaman kung sino at ano yung pinaniniwalaan natin. If we trust God, then there is a level of supernatural peace that emerges for us. Jesus slept through storms, di ba? Sabi sa Mateo 8:23-27, nandun yung story that Jesus got into a boat and his followers went with him. A great storm arose on the lake, so the waves covered the boat, but Jesus was sleeping. His followers went to him and woke him, saying, "Lord, save us, we will drown." And Jesus answered, "Why you are afraid?" So kahit ano yung bagyo na dumating, di ba, natutulog lang yung Panginoon sa gitna ng bagyo. At dahil alam niya na kontrolado niya yung lahat. How much more tayo, di ba? Kung alam natin na ang Diyos nga natutulog sa gitna ng bagyo, dapat lagi din nating isa puso na kahit anumang mangyari, wala tayong dapat ikatakot dahil lagi nating kasama ang Diyos. So ang verse natin ay matatagpuan sa Psalms 125:1-2. Sabi doon, "Those who trust in the Lord are as unshakable, as unmovable as mighty Mount Zion. Just as the mountains surround Jerusalem, so the Lord wrap around presence surrounds His people, protecting them now and forever." So sinasabi na sa gitna ng mga problema, it doesn't mean that there will be a wave of emotion with change. So, sa mga changes na nangyayari, hindi naman pwede na all the time masaya tayo doon sa mga pagbabago. Natural lang na nalulungkot tayo, nadi-discourage, pero wag tayong magstay sa ganong pakiramdam. Lagi nating tingnan yung other side ng mga pangyayari sa atin pong mga buhay. At what help us in seasons of change or transition? So sa mga pagbabagong ito, paano natin to haharapin na hindi tayo agad-agad na masishake? So, number 1 is knowing God is with us. So sabi sa John 14:17-18, "The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you." So, dapat alam natin kung sino yung Diyos na pinagkakatiwalaan natin.
'Di ba? Hindi lang naman porket alam natin na nandyan ang Diyos lagi para sa atin ay sapat na yon. Dapat alam din natin yung kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Sa gitna ng mga pagbabago na atin pong nararanasan. Number 2, leaning into God instead of away from God. Sabi sa Psalms 37:3-4, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, sa sudden changes na mga nangyayari, mas piliin natin na laging mag-lean into God. Instead na lumayo tayo sa atin pong pananampalataya or sa pagtitiwala natin sa atin pong Panginoon. Na ano man ang mangyari, magbago man yung takbo ng buhay natin. 'Di ba? Kung ngayon maalwan tapos bukas medyo nagigipit tayo, mas piliin lagi natin na tumawag sa Panginoon. At ito yung mga way para mas lalo tayong kumapit doon sa mga pangako ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Number 3, asking God what is the lesson we can learn in the season. So, kapag dumadaan daw tayo sa mga may hirap na season ng ating buhay, lagi nating i-ask ang Lord, imbes na at tanungin natin bakit sa atin nangyayari yung ganong bagay. Tanungin natin ng Lord kung ano ba yung naisituro niya sa atin, kung kaya dumadaan tayo sa may hirap na sitwasyon. And number 4, pursuing God to highlight the opportunity made available to us in the season or with the change. So, to everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sabi nga sa Ecclesiastes 3, verse 1. So, Ecclesiastes give us many examples of seasons we'll face in life. Time of birth, death, weeping, and joy. So, the Bible shows us that experiencing good and bad times in our lives is normal and to be expected. So, totoo naman na ito nga yung tinuturo ng Bible na normal lang na tayo ay nahihirapan, normal lang na dumadaan tayo sa anumang mga pagsubok. So, hindi na siya questionable, di ba, sa atin pong buhay. So, every time na dumadaan tayo sa mga pagsubok, ito yung way ng Lord para mas malaman niya kung gaano tayo katapat na nagtitiwala sa Kanya. So sabi nga, di ba, ano yung initial reaction natin kapag dumadaan tayo sa mga changes sa atin pong mga buhay. So, nawa sa ating pagharap sa mga changes sa ating buhay, harapin natin ito ng may pagtitiwala sa Panginoon. At makita sa atin na kilala natin yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan. So number 5, seeking God for His vantage point instead of our own. So, lagi nating hanapin kung ano yung nais na iparating sa atin ng Lord. Kesa na hanapin natin yung solusyon gamit yung sarili nating kakayahan. Lagi nating ipagkatiwala sa Panginoon ng lahat. So, number 6, looking to the promises and character of God. So, the scripture, sabi sa Google, the scriptures contain a grand total of 8,810 promises. So, di ba, 8,810 promises. So, bakit tayo pang hihinaan? Di ba? Kung isa nga lang, ano na siya hope na siya para sa atin. How much more yung 8,810? Di ba? Sa dami nun, hindi ba tayo, magdududa pa ba tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa atin pong mga buhay? And number 7, asking God to reveal what we are not seeing about what He's doing. So, yun nga, di ba, dapat sa mga pangyayari sa atin pong buhay, wag nating i-question ng Lord kung bakit sa atin nangyayari yon. Instead of questioning God, i-ask natin siya na i-reveal kung ano yung mga nais niyang mangyari sa atin pong mga buhay. And there are 2 choices when we encounter life changes. Number 1, ride the wave with Jesus or sink. So ano yung pipiliin natin?
ride yung wave or hayaan natin na malunod yung sarili natin, di ba? So, learn to surf than drown. Lagi nating sabayan yung alon ng buhay. Huwag nating hayaan na lumubog tayo, 'di ba? At kung ano man yung mga changes na nangyayari sa ating kapaligiran, mas piliin nating hanapin yung kapayapaan sa piling ng Lord. Dahil mas confident tayong harapin yung bawat bukas na kahit na alam natin na maraming magbabago, di ba? Alam naman natin na ang Diyos ay hindi magbabago sa atin pong mga buhay. At yun yung mahalaga na lagi nating tandaan na anuman ang mangyari, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kung may trabaho ka ngayon, bukas wala, huwag tayong masyadong mag-alala dahil ang Diyos ang bahala sa atin. So, change is inevitable. Life does send us curveballs and some are not fun ones. We get to choose to focus on God is our lack of control. We can ride the waves and let them crush us. But God promises to help us rise above the waves. So, lagi tayong magtitiwala sa mga pangako ng Lord. At huwag nating hayaan na lunurin tayo nung mga pag-aalala natin. 'Di ba? Ang taas ng bilihin, ang mahal ng pamasahe. 'Di ba? Kung iisipin mo lahat ng mga changes na nangyayari sa ating kapaligiran, talagang may stress tayo. At wala tayong ibang iisipin kundi yung mga bayarin natin. Ang laki na ng kuryente dahil sobrang init nung nakaraang buwan, hindi naman ganito, di ba? Bawat araw ang daming pagbabago na nangyayari. Kahit sa ugali ng tao, di ba? Ngayon mabait, bukas hindi. At sa ibang araw, di ba? Ganun lang. Maraming nagbabago. Maraming pwedeng magbago sa buhay ng bawat isa. Ngayon kasama natin, bukas hindi. At dapat lagi tayong handa. Handa tayo sa anumang mga posibleng magbago sa atin pong mga buhay. At alam ko na kahit magbago man ang mundo, ang Panginoon ay hinding-hindi magbabago sa atin pong mga buhay. So, I leave you with this promise from God that has sustained us over and over. Sabi sa Psalms 84 verse 11, "For the Lord God is brighter than the brilliance of a sunrise, wrapping himself around me like a shield. He is so generous with his gifts of grace and glory. Those who walk along his path with integrity will never lack one thing they need, for he provides it all." Amen. Hallelujah. At lagi tayong magtiwala sa atin pong Panginoon. As long as nagtitiwala tayo sa Lord, nakikita ng Panginoon yung katapatan natin sa Kanyang harapan. Alam ko na hinding-hindi tayo pagkukulangin ng Lord. At ang Kanyang kapayapaan ay laging nasa ating mga puso, nasa ating mga buhay. At maging ang ating pagharap sa anumang mga problema ay magiging magaan, di ba? Kahit na, sabi nga, di ba, kahit dumadaan sa pagsubok yung mga Kristiyano, lagi lang nakangiti. Bakit? Kasi nga, rest assured sila na kahit anumang mangyari, di ba, naniniwala sila sa pangako ng Lord na, "I will never leave you nor forsake you." So, madaming mga pagbabago mangyayari sa ating mga buhay. Huwag tayong magulat. Huwag tayong magtanong sa Panginoon. At imbes na magtanong tayo, di ba, lagi nating tanongin ng Lord ano yung lesson na makukuha natin sa problemang ito, ano yung nais na iparating ng Lord, at ano yung nais ng Lord na gawin natin para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, para mas lalo tayong maging matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. At naniniwala ako na ang Lord ay hinding-hindi magkukulang sa ating mga buhay. At yun lamang po, at sa umagang ito, nais kong sabihin na you are greatly loved by Jesus. And may this coming week, flood your heart with peace. Amen. Hallelujah. At sa Panginoon ko po ay binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. At tayo po ay manalangin.
Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na patuloy na amin po Panginoong na pagbubulay-bulayan. Salamat Panginoon sa iyong mga pangako na amin pong patuloy na pinanghahawakan Lord. Salamat Panginoon kahit na kumarap kami, Panginoon, sa anumang pagbabago sa aming pong buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan na patuloy na magtiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. And Lord God, I pray, Panginoon, na patuloy mong i-bless ang puso at buhay ng bawat isa po sa amin. At patuloy mo kaming turuan na patuloy na magtiwala sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan. I-bless mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, maging sa nalalabi naming gawain, Panginoon. Patuloy na ikaw ang manguna, ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.